Hello guys, good morning! So for today nga, ipupunta kami sa Setogura Museum. Ito na ang huling gala namin dito sa training kasi patapos na yung training namin. Nag-training kami dito for 1 month. Then after nito, pupunta na kami kung saan yung trabaho namin. Sa mga hindi pa pala nakakapanood ng mga videos ko at sa mga hindi pa nakakaalam, caregiver pala ako dito sa Japan. And pagdating nga namin dito, nag-training kami for 1 month bago kami pumunta kung saan yung work namin. Sasakay nga kami ng bus, pero isang sakay lang ng bus. Malapit din siya kung saan napunta kami noon sa festival. Sakto din kasi yung araw na to nung gumala kami, 1 month na kami dito sa Japan. Kaya naisipan namin gumala for the last time. Mamimiss din namin tong lugar na to. Mula nung dumating kami dito, marami na rin kaming napuntahan. At talagang nag-enjoy kami sa bawat mga lugar na napuntahan namin. Kaya di namin talaga ito makakalimutan. So dumating na nga yung bus, kaya sumakay na kami. At syempre, yung second time na din namin itong sumakay, kaya alam na din namin kung ano yung mga ginagawa namin. Ito na nga, nakarating na din kami, kaya bumaba na din kami sa bus. Pagdatingan namin dito, hindi namin alam kung saan banda kami pupunta. At syempre, para sigurado at hindi mawala, kailangan tumingin sa mga mapa. Buti na lang, lagi namang mga mapa dito sa mga station. Kailangan pa pala talaga naming maglakad papunta sa kabila. Kasi nasa kabilang highway, yung Setogura Museum. Yun yung malaking building na yun. Kaya tumawid na din kami papunta sa kabila. Nadadaanan nga namin dito sa may gilid. Ang gaganda ng mga bulaklak. Kaya syempre, dito na rin nag-picture mga person. Napansin nyo ba yung parang brown na line yan sa may gitna? Ginagamit yan para sa mga taong bulag. Yan na nagsisilbing mga guide nila sa daan. May ganito din ba tayo sa Pinas guys kasi hindi ko napapansin. Ang probinsya nga ng Seto ay kilala dahil sa paggawa nila ng mga ceramic. At dito nga sa Setogura Museum mo makikita ang mga koleksyon ng mga ceramic na gawa ng mga artist ng mga unang panahon. Dito nga siya sa second floor kaya umakyat na kami sa hagdan. Pagdatingan namin sa taas, nakita namin itong mga to. Ito yung mga iniiwang message ng mga kilalalang tao dito na pumupunta dito sa museum. Pagkakita nga namin dito sa bulletin nila, nakita namin na may mga part na bawal kuhanan ng picture o kaya video. Then napunta na nga kami dito sa may cashier para magbayad ng entrance fee. 520 yen nga para sa mga adult. And after nito, bibigyan ka na ganitong ticket. Makikita mo nga sa bungad yung train na to. Tinatawag nga nila itong Setoden train car. Pagpasok mo pa lang dito sa loob, makifeel mo na kung ano yung feeling ng pagsakay ng tren na to noong unang panahon. Dito din sa loob, maririnig mo kung ano yung tunog ng tren. Kaya makifeel mo talaga na parang sumakay ka talaga. Pagpasok mo naman dito, parang bumalik ka ng unang panahon. Kasi lahat na makikita mo parang yung lugar kung saan yung paggawaan dati ng mga ceramics at saka mga pottery. Feeling nga din namin ginagamit din tong lugar para sa mga shooting ng mga movie. Nakadisplay nga din dito yung mga gagawa nila. Dito sa part naman na to, ito yung pinaglulutuan nila noon ng mga pottery. Nirestore din nila kung ano yung itsura ng train station nila noon. At ito
Dito nga makikita mo yung mga iba't ibang picture ng train station noon. Nagandahan nga ako dito sa museum na to. Kasi pagpasok mo, parang pumunta ka lang sa ibang lugar. Parang bumalik lang ako nung unang panahon. Dito naman sa part na to ay makikita mo yung mga bagong gawa nilang mga ceramic. Napakaganda talaga at saka napaka-cute. Tulad nito may hippopotamus, tas ang cute ng mga lagayan. May sandwich na may itlog. Saka yung mga mug na to, ang cute. Cute din ng mga to. May fries at burger. Dito naman sa kabila yung mga display talaga na napakaganda. Nagandahan ako dito sa gawa nilang dalawang pusa na to. Sunod naman namin pinuntahan yung part na to kung saan yung mga gamit nila sa paggawa ng tsaa noong unang panahon. Dito po naman sa part na to, nakita namin tong lutuan nila noong unang panahon. Dito siguro yung pakuluan nila noon ng tsaa. Nakikita mo din yung iba't ibang tasa nila dito sa pag-inom ng tsaa. Dito naman sa part na to ay makikita mo yung mga sinaunang kagamitan nila noon sa paggawa ng mga palayok. Naka-display nga din dito yung mga nahanap rin nilang mga palayok noong unang panahon. Kahit mga sira-sira na at mga puro basag na, iniingatan nila. Dahil napakahalagang part to ng culture nila at history. Dito naman sa part na to ay makikita mo yung iba't ibang klase ng lupa na ginagamit nila noon sa paggawa ng mga palayok. Na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin nila para sa paggawa nila mga ceramics. Hindi ko nga alam na may mga iba't ibang kulay pala to ng lupa. Meron ang iba yung kulay ng lupa, pero kapag nagawa mo na, iba yung kulay na kalalabasan. Makikita mo din dito yung mga iba't ibang machine na mga ginagamit nila sa paggawa. At marami ka pang makikitang iba't ibang klase ng mga arts or mga design ng mga artist nila. Ito naman sa taas ay makikita mo yung mga antique na mga jars at mga palayok. Meron nga din sila ditong katana o kaya samurai ata to. Sobrang luma na siya pero talagang nire-restore pa rin nila.
Yung mga palayok na basag-basag na talagang binuo pa nila. Sobrang nagandahan din ako dito guys sa gawa nilang ceramic doll na to. Meron pa nga dito si Marilyn Monroe saka si Elvis Presley. Meron nga din tong mga malalaking display nilang mga ceramic. Siguro ang mamahal ng mga to kapag binili mo. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong museum. At masasabi ko nga na maganda palang bumisita sa mga ganito. Nalalaman mo yung mga buhay-buhay ng mga tao noong unang panahon. Lalo na yung mga kagamitan nila na hanggang ngayon iniingatan pa rin ng mga ganitong museum. After ganito, bumaba na kami. At nagutom nga mga person kaya naghanap kami sa labas kung makakainan. Nahanap nga namin tong ramen house na to. At dahil nga hindi pa kami nakakatikim ng authentic na ramen, dito na kami kumain. Pagpasok mo nga, dito ka mag-order. Dito may pipiliin yung orderin mo, saka dito ka na rin magbabayad. Magbabayad ka lang. Tapos pipindutin mo kung ano yung orderin mo. Then, may lalabas na ticket ng order mo. Habang hinihintay nga namin yung order namin, uminom muna kami ng tubig. At ito na nga, dumating na yung order namin. Gutom na kami that time guys, kaya pagdating ng order namin, talagang nilantakan na namin. Ang lambot ng karne niya, parang natutunaw lang sa bunganga. Hindi rin halatang nagugutom ng person. Pasensya na kayo guys sa pagkain ko. Talagang gutom din kasi. Wala na din kaming imikan dito kasi nga nag-focus kami na sa pagkain. Ang sarap din kasi ng ramen guys. Gutom ang mga person. So ito na nga, ubos lahat. Nasimot lahat at wala nang natira. And that's it for today guys. Salamat sa panonood ng video ko. Diya, matakonda na